Nang makita ni Sridhara na dumating si Nimai, agad siyang yumuko bilang paggalang at inalok siya ng upuan. Si Sridhara ay laging mapayapa sa kanyang asal, samantalang ginagampanan naman ng Panginoon ang papel ng isang kabataang may kaunting kapilyuhan. Sinabi ng Panginoon, "Sridhara, palagi kang nagdarasal sa ngalan ni Hari. Kaya bakit tila laging dumarating sa iyo ang kahirapan? Pakiusap, sabihin mo nga sa akin, bakit matapos mong paglingkuran ang minamahal na Panginoon ni Lakshmi, ay kulang ka pa rin sa pagkain at damit?" Sumagot si Sridhara, "Hindi naman ako nagugutom at kahit maliit o luma, mayroon pa rin akong kasuotan." Sinabi ng Panginoon, "Ngunit nakikita ko na ang iyong kasuotan ay tinagpi-tagpi sa 10 bahagi at ang bubong ng iyong kubo ay wala ng dayami. Tingnan mo ang ibang tao, sumasamba sila kay Chandi o kay Bisahari, kaya hindi sila nagkukulang sa pagkain o kasuotan." Sumagot si Sridhara, "O Brahmana, totoo ang iyong sinasabi. Subalit ang panahon ay lumilipas ng pantay-pantay para sa lahat. Ang hari ay may mga hiya sa kanilang tahanan at kumakain sa kanilang tahanan ng masasarap na pagkain. Samantalang ang mga ibon ay naninirahan lamang sa mga puno. Ngunit ang panahon ay dumadaan ng pareho para sa lahat, sapagkat bawat isa ay tinatamasa ang bunga ng kani-kanilang mga nagawang gawain ayon sa kalooban ng Panginoon." Sinabi ng Panginoon, "Mayroon kang malaking yaman na palihim mong tinatamasa. Ibubunyag ko ito sa lahat sa lalong madaling panahon. Kapag nalaman nila, paano mo pa kami maloloko?" Sumagot si Sridhara, O Pandita, mangyaring umuwi na po kayo ngayon. Hindi nararapat na tayo ay magtalo." Sinabi ng Panginoon, "Hindi ako aalis ng ganoon lang. Sabihin mo muna sa akin kung ano ang ibibigay mo sa akin." Sumagot si Sridhara, "Nabubuhay ako sa pamamagitan ng pagtitinda ng mga basong dahon. Kaya sabihin ninyo sa akin, Gosani, ano po ba ang maaari kong ibigay sa inyo?" Sinabi ng Panginoon, "Hayaan mo munang manatili ang iyong tagong kayamanan. Kukunin ko iyon sa ibang araw. Sa ngayon, bigyan mo na lang ako ng ilang saging, bulaklak ng saging at tangkay ng saging nang walang bayad. Kapag ginawa mo iyon, hindi na ako makikipagtalo sa iyo." Naisip ni Sridhara, ang Brahmanang ito ay masyadong mapilit. Natatakot ako na balang araw ay bugbugin niya ako. Ngunit kahit saktan niya ako, ano naman ang magagawa ko laban sa isang Brahmana? Sa kabilang banda, hindi ko rin siya kayang bigyan ng libre araw-araw. Gayunpaman, anumang kunin ng Brahmanang ito, kahit sa puwersa o pandilin lang, iyon ay makabubuti sa aking kapalaran. Kaya ipagpapatuloy ko na lang ang pagbibigay sa kanya araw-araw." Pagkaraan niyang magpasya ng gayon, sinabi ni Sridhara, "Makinig po kayo, Gosani. Huwag na po kayo mag-alala tungkol sa pera. Masaya kong ibibigay sa inyo ang ilang saging, bulaklak ng saging, mga basong dahon at tangkay ng saging. Basta't huwag na po tayong magtalo." Sinabi ng Panginoon, "Mabuti kung gayon, hindi na ako makikipagtalo. Ngunit tiyaking mong magaganda ang kalidad ng mga saging at mga tangkay ng saging na ibibigay mo sa akin." Araw-araw ginagamit ng Panginoon ang mga basong dahon ni Sridhara at kinakain niya ang mga nilutong gulay gawa sa saging, bulaklak ng saging at tangkay ng saging na mula rin sa kanya. Tuwing may kalabasa na tumutubo sa bubong ng kubo ni Sridhara, kinakain iyon ng Panginoon, niluto sa gatas at pamintang itim. Pagkatapos ay sinabi ng Panginoon,
Sabihin mo sa akin, ano ang palagay mo tungkol sa akin? Kapag nasagot mo ito, uuwi na ako. Sumagot si Siddhartha, kayo ay isang Brahmana, isang bahagi ng Panginoong Vishnu. Sinabi ng Panginoon, hindi mo alam, sa totoo lang ako ay mula sa isang pamilyang Gopa o mga pastol ng baka. Paggamat nakikita mo ako bilang anak ng isang Brahmana, itinuring ko ang aking sarili bilang isang batang pastol. Ngumiti si Siddhartha sa sinabi ng Panginoon. Ngunit dahil sa ilusyon ng material na enerhiya, hindi niya nakilala ang kanyang Panginoon. Pagkatapos ay sinabi ng Panginoon, Siddhartha, sasabihin ko sa iyo ang katotohanan. Ang kadakilaan ng iyong ilog Ganga ay dahil sa akin. Sumagot si Siddhartha, Nimay Pandit, hindi ka ba natatakot na iniinsulto mo si Ganga sa ganitong paraan? Dapat ay nagiging mas mahinahon ang isang tao habang siya ay tumatanda. Ngunit nakikita kong lalo ka pang nagiging malikot. Matapos biruin si Siddhartha sa ganitong paraan, si Panginoong Gauranga ay bumalik na sa kanyang tahanan. Mula sa Chaitanya Bhagavata Adikanda 12:178 hanggang 12:213. Haribol.